Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elias. 28 taong gulang. Tubong Quezon sa paanan ng bundok Banahaw. Kung ang ibang tao ay lumaki sa mga kwentong pambata, ako, lumaki ako sa amoy ng insenso, lana, at bulong ng mga orasyon. Ang tatay ko, si Tangkulas, ay ang pinakakinatatakutang albularyo sa aming bayan. Hindi siya yung tipo na nagtatawas lang. Siya yung tinatawag kapag ang sakit ay hindi na kaya ng doktor. Kapag ang kalaban ay hindi na tao. Pero galit ako sa kanya noon. Bakit? Dahil sa harap ng ibang tao, siya ang tagapagligtas. Pero sa sarili niyang asawa, ang nanay ko, wala siyang nagawa. Namatay ang nanay ko sa bangungon. Sumisigaw. Habang si tatay ay nakatitig lang sa kanya. Hawak ang isang itim na bato. Bumubulong ng salitang hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko, ipinalit niya ang buhay ni nanay para sa kapangyarihan niya. Kaya lumayas ako. Namuhay ako sa Maynila. Pinalikuran ko ang lahat ng paniniwala niya. Bumalik lang ako sa probinsya nang mabalita ang may sakit na si tatay. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil gusto kong ibenta ang lupa namin. Oras na mawala siya. Pagdating ko sa luma naming bahay, naabutan ko siya sa silong. Payat na payat. Ang suot niyang kamisa de chino na dati puting-puti, ngayon ay naninilaw na sa dumi at pawis. Bumalik ka rin, Elias. Alam kong darating ka. Hindi ako sumagot. Ibinagsak ko lang ang gamit ko. Pero bago pa kami makapag-usap ng masinsinan, may dumating na itim na SUV. Isang sasakyang hindi nababagay sa maputik naming daan. Bumaba ang isang lalaki, si Senyor Gabo. Mayaman, makapangyarihan, pero may mali sa kanya. Kahit tanghaling tapat, balot na balot siya ng scarf at jacket. Ang amoy niya, parang karne na 3 araw nang nakabilad sa araw. Masangsang. Kulas, tulungan mo ako. Ibalik mo ang kinuha ko. Tinanggal ni Senyor Gabo ang scarf niya. Muntik na akong masuka. Ang leeg niya, hindi na balat ng tao. Nagtutuklap ito at sa ilalim may makapal at maitim na kaliskis. Nagnanaknak. Umaagos ang madilaw na nana. Tinitigan lang siya ni tatay. Walang awa. Sinabi ko na sa'yo, Gabo. Ang mutya ng lupa ay hindi para sa'yo. Ninakaw mo yan sa kuweba ng ilog itim. Ngayon, binabawi ng guardian ang hiram mong katawan. Bayaran kita kahit magkano. Patayin mo ang guardian, kunin mo ang sumpa. Hindi nabibili ng pera ang buhay, Gabo. Ibalik mo ang mutya, baka sakaling patawarin ka. Nagalit si Senyor Gabo. Sinenyasan niya ang mga tauhan niya, mga lalaking armado ng Armalite. Pinasok nila ang bahay namin. Pinaluhot ako at tinutukan ng baril sa ulo. Kung ayaw mong sumama sa santong paspasan, Kulas, uunahin ko ang anak mo. Wala nagawa si tatay. Nakita ko ang takot sa mata niya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Sumama siya. Kinaladkad nila pasakay sa SUV. Bago isara ang pinto, tumingin sa akin si tatay. May binulong siya, pero hindi ko marinig.
Iniwan nila akong nakatali sa poste ng bahay. Inabot ng gabi bago ako nakawala. Galit na galit ako. Hahabulin ko sana sila para tumawag ng pulis. Pero may napansin ako sa sahig kung saan nakatayo si tatay kanina. Isang lumang kwaderno at ang kwintas niyang ngipin ng buhaya. Binuksan ko ang kwaderno. Puno ito ng drawing ng mga daan sa gubat, mga orasyon at babala. Sa huling pahina, may sulat para sa akin. Elias, kung nababasa mo ito, ibig sabihin, wala na ako. Huwag mo akong sundan, pero kung matigas ang ulo mo kagaya ng nanay mo, isuot mo ang kwintas. Yan lang ang proteksyon mo sa dilim. Hanapin mo kami sa ilog itim, pero mag-ingat ka. Hindi lang sila ang kalaban doon. Sunuot ko ang kwintas. Ramdam ko ang bigat nito. Parang may pulso. Kinuha ko ang itak ni tatay at pumasok sa gubat ng bundok Banahaw. Madilim ang gubat. Ang mga puno ay parang mga higanting nakayuko, nanunood. Habang palalim ako ng palalim, nag-iiba ang hangin. Amoy lansa, amoy dugo. May nakita akong kakaiba. Sa bawat puno na dinadaanan ko, may mga mata. Hindi mata ng hayop, kundi mga mata ng tao na nakadikit sa balat ng puno. Kumukurap, sinusundan ako ng tingin. Gusto kong sumigaw, pero naalala ko ang kwaderno. Huwag kang titingin sa mga mata ng gubat. Diretsuhin mo lang ang landas. Tumakbo ako. Hindi ko nilingon ng mga bulong. Narating ko ang ilog itim bago magmadaling araw. Ang tubig ay kasing itim ng langis. Sa gitna ng ilog, may isang kuweba na ang bunganga ay hugis bungo ng buhaya. Nakita ko ang mga sasakyan ni na Senyor Gabo sa pampang. Walang tao. Pumasok na sila sa kuweba. Papasok na sana ako nang may marinig akong kaluskos sa likuran ko. Humarap ako. Isang matandang babae, nakaupo sa bato, nagsusuklay ng buhok gamit ang mga daliri niyang puro buto. Bawal ang tao dito. Ang papasok, hindi nalalabas. Alam ko kung ano siya. Base sa kwento ni tatay, isa siyang bantay. Kinuha nila ang tatay ko. Wala akong pakialam kung mamatay ako, basta makuha ko siya. Tumigil ang matanda sa pagsusuklay. Tinitigan niya ako. Ang mata niya, walang itim, puro puti. Ang tapang mo, amoy dugo ni Kulas. Sige, pero bago ka makapasok, kailangan mong mag-alay. Wala akong pera. Hindi pera. Takot. Ibigay mo sa akin ang pinakakinakatakutan mo. Biglang nagbago ang paligid. Nasa lumang bahay kami. Nakita ko ang nanay ko nakahiga. Sumisigaw. Ito ang bangungot ko. Ang alaala ng pagkamatay niya. Tignan mo. Kasalanan ng tatay mo yan. Ibinigay niya ang nanay mo sa dilim. Bakit mo pa siya ililigtas? Gusto kong umiyak. Gusto kong sumuko. Pero hinawakan ko ang kwintas sa liig ko. Uminit ito. Bigla kong naalala ang huling tingin ni tatay sa SUV. Ang takot niya para sa akin. Hindi. Hindi kasalanan ni tatay. Ginawa niya ang lahat. Ako lang ang hindi nakaintindi. Pagkasabi ko noon, nabasag ang ilusyon. Nawala ang matanda. Ang natira na lang ay ang bunganga ng kuweba. Nakapasa ako. Pumasok ako sa kuweba. Malamig,
Ang mga bato ay nagniningning dahil sa bioluminescent moss na kulay asul at berde. Sa pinakailalim, narating ko ang isang malawak na espasyo. Sa gitna, may isang maliit na isla na napapalibutan ng itim na tubig. Nandun sila, si tatay, nakatali at duguan. Si Senyor Gabo na halos wala ng balat sa mukha, puro laman na lang at nana ang makikita. Hawak ni Gabo ang isang gintong bato na umiilaw, ang mutya. "Gamutin mo ko, kulas! Gamitin mo ang orasyon!" Huli na, Gabo. Nandito na siya. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa itim na tubig, dahan-dahang umahon ang isang higante. Isang dambuhalang buwaya. Ang mga kaliskis nito ay kasing tigas ng bato. Ang mga mata ay parang apoy. Ang hininga nito ay amoy asupre. Nagsigawan ng mga tauhan ni Senyor Gabo. Pinaputukan nila ang halimaw, pero tumatalbog lang ang mga bala sa balat nito. Sa isang iglap, sinakmal ng guardian ng isang tauhan. Hinati ito sa gitna. Ang dugo ay tumalsik sa mukha ni Gabo. "Ilayo niyo sa akin yan! Patayin niyo!" Pero hindi pinapansin ng guardian ng mga baril. Nakatingin ito kay Gabo. Nakatingin ito sa mutya. Nakita ko ni tatay. "Elias, huwag kang lumapit!" Sinubukan kong kalagan si tatay. "Tay, tara na! Aalis na tayo!" "Hindi, anak. Hindi titigil ang guardian hanggat hindi nababawi ang mutya at may kapalit na buhay." Ang balanse nasira ni Gabo. Tumingin si tatay sa guardian. Papalapit na ito kay Senyor Gabo na ngayon ay gumagapang nasa takot. "Elias, makinig ka. Ang nanay mo, hindi ko siya pinatay. Siya ang nag-alay ng buhay niya para mabuhay ka noong sanggol ka pa. Sakitin ka noon, mamamatay na sana. Ibinigay niya ang hininga niya sa iyo. Kaya galit ako sa sarili ko dahil hindi ko siya nailigtas. Natigilan ako. Habang buhay ko siyang sinisisi. Yun pala, ako ang dahilan kung bakit wala si nanay. Ngayon, ako naman ang gagawa ng tama." Tumayo si tatay. Kahit nahihirapan, humarap siya sa dambuhalang buwaya. Naglabas siya ng isang maliit na bote ng langis at ibinuhos sa sarili. Nagsimula siyang mag-orasyon. Malakas, dumadagundong ang boses niya sa loob ng kuweba. Lumingon ang guardian kay tatay. "Akin to! Akin ang kapangyarihan!" Biglang hinablot ni tatay ang gintong bato mula sa kamay ni Gabo. "Kainin mo ko! Kapalit ng dugo ng magnanakaw at ng buhay ng anak ko!" Itinaas ni tatay ang mutya. Sinakmal siya ng guardian kasama ang mutya. "Tatay!" Nakita ko kung paanong linamon ng dilim ang tatay ko. Pero bago siya mawala, nakita ko, ngumiti siya. Pagkakain ng guardian sa kanya at sa mutya, biglang kumalma ang halimaw. Ang mga mata nitong apoy ay naging mapayapang asul. Tumingin ito sa akin. Yumuko, tanda ng respeto. Pagkatapos, bumaling ito kay Senyor Gabo. Si Gabo na wala ng proteksyon ay biglang nagsisigaw. Ang katawan niya ay mabilis na naagnas. Natunaw siya na parang kandila. Ang mga buto niya ay naging abo. Walang natira sa kanya kundi ang marumi niyang damit. Nagising ako sa pampang ng ilog. Umaga na. Wala na ang kuweba, wala na ang sasakyan. Umuwi ako sa bahay. Tahimik. Pero sa unang pagkakataon, hindi na mabigat ang pakiramdam ko. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi masama ang maging albularyo. Hindi masama ang maniwala sa dilim. Ang masama ay ang kasakiman ng tao. Mula noon, hindi na ako bumalik ng Maynila. Tinanggap ko ang naiwan ni tatay. Kung mapadaan ka sa bundok Banahaw at may makita kang lalaking nakasuot ng kupas na denim jacket at may kwentas ng ngipin ng buwaya, huwag kang matakot. Ako, si Elias, ang bagong tagapagbantay ng Ilog Itim. At tandaan mo, huwag kang kukuha ng hindi sayo.
Dahil sa gubat na ito, ang bawat utang ay binabayaran ng dugo.